nagdeklara ng state of calamity sa isang bayan sa bansang Brazil. Maraming bahay at gusali na kasi ang nasira dahil sa pagsulpot ng mga sinkhole. Ano nga ba ang mga sinkhole at bakit nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? Halos gumuho ang mundo ng mga residente ng bayan ng Burito Cupu sa Maranhão, Brazil nang ang kanilang mga tahanan nilamon ng lupa. Nitong mga nakaraang linggo kasi, nagsulputan sa kanilang lugar ang mga sinkhole. Ang sinkhole ay isang butas sa lupa na nabubuo kapag ang bato sa ilalim o yung tinatawag na surface rock ay natutunaw o nalulusaw ng tubig. Ang mga surface rock ay madalas mga limestone na mabilis mag-erode kapag ito'y dinadaluyan ng tubig. Ang mga sinkhole ay maaari ding mabuo kapag ang bubong ng isang underground na kuweba ay gumuho o mag-collapse. Ang tawag sa type ng sinkhole na ito ay cenote. Sa kaso naman ng mga sinkhole sa Buriti Cupu, mas lumala daw ito dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Dahil sa mga sinkhole, ilang mga bahay at gusali na rin ang nasira. Mahigit 1,000 residente na rin ang apektado. Kaya ang municipal government ng Buriti Cupu nagdeklara na ng state of emergency. Dito sa Pilipinas, may ilang sinkholes na rin ang naitala, gaya ng isang ito na sumulpot sa Sales Road sa Pasay nito lang nakarang taon. Bunso dito ng water leakage ng isang pipeline. Naantala naman ang biyahe ng mga motorista ng Hinabangan, Samar sa paglitaw ng isang sinkhole sa kabaan ng National Highway sa Barangay Osmeña dito lang nakaraang buwan. Pero alam niyo ba kung saan makikita ang pinakamalaki at pinakamalalim na sinkhole sa buong mundo? Ito ay ang Shaoxai Changkeng o Heavenly Pit sa Chongqing, China. May lalim itong 660 meters. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. May bagong proyektong ikinakasa sa GMA ang tinaguriang timeless heartthrob na si Gabby Concepcion. Ibinahagi rin niya ang kanyang sikreto to looking young and fit always. Makichika kay Lars Santiago. Healthy is the new pogi para sa tinaguriang timeless heartthrob na si Gabby Concepcion. Ang sikreto niya, kahit nagkakaedad na, self-love. I take things moderately. Ngayon at nalalaman mo na ang what to eat and what not to eat. May conscience ka para isipin, ano ba to? Makakabuti ba sa akin to o hindi? Mababakas nga ang saya kay Gabby na nakipagkantahan at nakipag-selfie pa sa ilang loyal fans. Pasasalamat anya yan sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya sa mahabang taong pag-aartista. Nare-recall ko nga yung times na nagkakaroon kami ng fans day at 4 o'clock every Sunday. I hope magkaroon tayo ulit ng mga ganito. But of course, everybody's busy these days. Pwede rin naman natin nag-request nga sila pwedeng gawin ulit. Nag-rub in naman sa fans ang excitement ni Gabby nang i-announce niya ang bago niyang project sa GMA na may mga eksenang isushoot abroad. Tapos na yung Storycon, napakinggan ko na and I like it. So, meron lang ako mga suggestions and ang ganda because nung nagkaroon uli kami ng second Storycon, medyo kumapal, which is good. And I know na pagka ganyan na, tuloy-tuloy na yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayo, alam ko naman yan, sir. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang talungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP Chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Sa oral arguments kanina, kinwestiyon ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion pesos sa national government kahit may utang pa ito.
Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho natin mababayaran lahat ng Not paid po. all were paid, Yes, and ma'am. yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo, habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds, precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababang karote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa, no? Inabandon na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga indirect contributor, mga indigent, no? At ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga manggagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para dun sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balancing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Kanina nag-file din ng petition si Dr. Tony Liachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit hindi holiday, muling nabuhay ang diwa ng EDSA nang magtipo ng iba't ibang grupo doon para sa anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Nakatutok si Rafi Tima. Sa gitna ng init ng araw at bigat na daloy ng trapiko, nagmarcha ang ilang militanteng grupo papunta sa People Power Monument. Pero dahil walang permit para magdaos ng programa roon, sa White Plains Avenue pumwesto ang mga rallyista.
Bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng People Power Monument habang unti-unting nag-iipon ng mga ralista sa kanilang makeshift stage sa likurang bahagi ng Campo Aguinaldo. Tulad ng naunang EDSA, mga pare at madre ang mga nasa unahan ng entablado. Pagbibigay pugay umano sa mga taong simbahan na nanguna sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Pag nagkakaisa ang sambayanan, walang puwersang kayang humadlang sa tinig ng katotohanan. Ayon sa PNP, sa kasagsagan ng rally, umabot sa 6,000 ang dumalo sa pagtitipon. Marami sa mga dumalo, mga kabataan. Ang EDSA naman po ay hindi kalsada. Ang EDSA ay bawat Pilipino. And yung demokrasya na natatamasa natin ngayon is because of the EDSA. Ang EDSA po ay nagpapanatili sa ating pagkakaisa at dapat ginugunita po natin ito kada taon. Nagkaroon naman ng wreath laying ang National Historical Commission of the Philippines sa People Power Monument kaninang umaga. Giit ng NHCP, mahalagang gunitayin ng EDSA People Power na nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Ang ilang miyembro ng pamilya Aquino sa Tarlac piniling gunitain ng EDSA People Power Revolution. Muli kasing binuksan ang Aquino Center and Museum sa Tarlac City matapos ang 2 taong renovation. Isinabay din ang book launching ng libro tungkol kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Tampok sa bagong bukas na museo ang buhay politika at pribado ni na dating Senador Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Habol ngayong Love Month ang pagpapalabas ng Everything About My Wife starring Janeline Mercado, Dennis Trillo at Sam Milby. Bago ang showing sa mga sinehan bukas, makipag-date muna tayo sa kanilang red carpet premiere night. Mula sa Mandaluyong, may live na chika si Nelson Canlas. Nelson? Glyza, dahil hindi pa tapos ang Love Month, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakilig ng real and real-life couple na sina Janeline Mercado at Dennis Trillo. And this time, kasama pa si Sam Milby sa kanilang movie offering na Everything About My Wife. Kulay rosa sa mga palamuti sa red carpet ng Pinoy remake ng 2012 rom-com Korean film. Siyempre, full support ang Kapuso Network at maging amang malalapit na kaibigan ni na Janeline, Dennis at Sam. Dumating si GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Naglakad din sa red carpet ang ilang nakasama ni Janeline sa Starstruck Season 1. Ang Everything About My Wife ay hudyat daw ng mas marami pang team-up ng Gen 10 ngayong taon. And Glyza, kasama ko ngayon siyempre dito sa red carpet premiere ang stars ng pelikula na sila Dennis, si Janeline at si Sam. Of course, anong maaasahan natin sa pelikula ninyo? Well, siguro maasahan nila, first time namin magtambal tatlo para sa isang pelikula. Doon pa lang, parang dapat na talagang abangan. Jen? Expect nilang tumawa, kiligin, umiyak. Lahat na ng emosyon mararamdaman nila dito sa pelikula. Ayan, Sam? Yeah, ito yung post-Valentine's offering namin. It's, can expect a fun, feel-good rom-com na maganda yung message ng movie. Ayan, okay. Siyempre, before anything else, before I let you go, siyempre, pampaswerte muna. Kiss muna kay Mrs. Oh. Wow! At yan muna ang live na kilig update dito sa red carpet premiere ng Everything About My Wife. Balik sa'yo, Glyza! Maraming salamat, Nelson Canlas! Samantala, ingat naman sa mga job opening para maging driver. 3 Pinoy ang pinagmaneho ng mga sasakyang may gadget pala na nakakakuha ng impormasyon mula sa mga cellphone sa dinaraanan nito. Arestado sila at 2 Chinese na nag-utos dahil nang espiya umano. Nakatutok si Ian Cruz. Hinarang ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division sa Maynila ang sasakyang ito na minamaneho ng isang Pinoy. Ang sasakyan kasi may catcher umano ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI na misulang fake cell tower. Kaya bukod sa numero, nakukuha ng IMSI catcher ang lahat ng impormasyon ng isang cellphone kaya nagagamit sa pang-espiya. It captures IMSI numbers, track location, intercept metadata, and exploit network vulnerabilities. Okay?
Umiikot sila sa mga installation natin, camps, mga government installation, at pagka nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung anuman ang information, text message, telephone numbers near the area, ganun kadelikado. Marami na po yung nakatanggap ng mga text mula sa isang akala nila ay lehitimong mga kumpanya o lehitimong mga organisasyon, pero yun po ay nanggagaling dito sa IMSI catcher dahil ang ginagawa po nito kapag nasa isang lugar ito, nahihigop nito yung mga data at yung mga numero at yung mga mensahe doon sa isang cellphone na namalapit sa kanya. Sa ngayon, 2 sasakyan ang may IMSI ang hawak ng mga otoridad, 2 Tsino at 3 Pinoy namang pinagmamaneho ng mga ganitong sasakyan ang magkakahiwalay na inaresto sa Tondo at Malate sa Maynila at sa Bulacan at sinampahan na ng reklamong pang-espiya katuwang ng NBI ang AFP sa operasyon. Pag sila is dumaan at tumambay sa Camp Aguinaldo, which is based on our intelligence, merong nakita na pumasok mismo doon. Yung flow ng data, yung incoming at outgoing data from that area, which is Camp Aguinaldo, basically na-intercept nila. Ayon sa isa sa 3 Pinoy, 3,000 piso ang bayad sa pagmamaneho nila kada araw at ang among Chino ang nagsasabi kung saan sila iikot. Wala umano silang alam sa operasyon. Hindi ko po alam eh. Hindi naman po sa akin, tinuro lang naman sa akin, mag-drive lang ako, yun lang. 2 sa IMSI catcher natuntun sa kondo ng mga Chino sina Ni Chinwei at Zheng Wei sa Malate, Maynila. Ang misis raw ni Chinwei ang nagsiwalat ng nakatagong IMSI catcher sa condo unit. Why were you arrested? All alive. Payo ng AFP, maging alerto sa mga tatanggaping trabaho mula sa mga dayuhan, lalo kung may mga aparato sa iminamanehong sasakyan. Kung siguro naman may nag-hire sa atin, nakikita nyo, ganito yung gadgets, and you are to drive that, siguro magtanong tayo. Hindi lang naman kasi yung trabaho ang kailangan hanapin, kundi yung protection ng ating seguridad. Inimbestigahan na rin ang posibleng ugnayan ng dati ng inaresto dahil sa hinihinalang Chinese spies sa 2 bagong arestong Chino. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Habang wala pang bakuna kontra dengue, naglunsad ang bagong kampanya ng Health Department sa gitna ng tumataas nitong kaso sa bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Sa hudyat na yan ay formal na inilunsad ng Department of Health ang kanilang Alas 4 kontra mosquito program. Sa oras na yan ay nag-ikot ang mga health at city officials sa Barangay Batasan Hills para maglinis. Ang mga pwedeng makaipon ng tubig, dapat itaob, itaktak, tuyuin o takpan. Kabilang sa sinita, ang baradong daluyan ng tubig sa isang kalye na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Ngayon lang ito nangyari. Maganda. Anong gagawin niyo na tuwing Alas 4? Maglinis. Maglinis tayo. Namigay din ng DOH ng mga hygiene kit at larva trap sa mga residente ng barangay. Dito nangingitlog yung lamok, tapos may ipon yung kiti-kiti para mamatay. May may pepper inside. Lagay natin dito Ayon sa Health Department, kumpara noong nakaraang taon ay mahigit 251% ang idinami ng dengue cases sa Quezon City, isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak sa bansa. Dito sa Barangay Batasan, isa sa mahigit 200 nagka-dengue ang nasawi. Sa ngayon ay nire-ready pa ang bakuna kontra dengue na nag-a-apply na maibenta sa Pilipinas. Kaya pinaka-epektibo pa rin panlaban kontra dengue ang pagpuksa sa lamok at kanilang pinangingitlugan sa pamamagitan ng paglilinis. Bukod sa Quezon City, inilunsad din ang programa sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng Alas 4 ng hapon, kailangan maglinis ang mga residente araw-araw para iwas dengue. Pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Kasi pag nagkaroon ka ng unang infeksyon, yung pangalawa or pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. King GD is definitely back. The long wait is over dahil inirelease na ni G-Dragon ang kanyang album na Ubermensch. Showcasing his unique vocals, swag, and visuals, talagang pinusuan ang kanyang much-awaited power comeback.
Worth the wait yan para sa kanyang fans, including me. Extra LSS ang hatid ng new release ni Blackpink Jennie na Extra L featuring Doechii. Equally stunning ang dalawa sa music video ng song na kasama sa kanyang upcoming album na Ruby. Extra gorge din si Jennie sa kanyang Extra L Dance Challenge. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Glyza De Castro. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Glyza. Thanks, Glyza. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.